Guys, look at this one. Ito yung bundok na literal na may dagat. Hindi pala ito dagat. Isa tong lake dito sa Switzerland. As you can see guys, napakalapad, napakalawak. Para talaga siyang dagat, no? May mga alon-alon pa. At tingnan mo yung tubig. Crystal, crystal clear water. No? Napakalinaw. Napakalinis ng tubig. Dito ako believe sa Switzerland talaga. Yung tubig nila. Kahapon nga, uminom ako doon sa fountain. Ang sarap ng lasa. So guys, after nung sa Lind Chocolate Museum, punta naman ako sa Lake Zurich. Yan ang ngayong araw na to. Sa D2 here in Zurich, Switzerland. So see you mamaya guys. Samahan nyo ako. Pasyal ko kayo doon. So guys, bibili ako ng para ulamin mamaya pag uwi. And then, para baon din. Kasi, mas maigi yung magbaon ka na pupunta ka doon sa tour para hindi ka magutom. Kasi mahal doon eh. So, ngayon may nakita ko. Ito palang mga chicken na to, nakalist na. So, ito yung price. At saka ito yun. Ito yung hanapin dapat. Reduction na naka-reduct na yung Ito yung bilhin ko. Para baon bukas. Buong chicken. Para sulit yung ulam. Saka ito, pang ulam mamayang gabi. Hanap ako. Buto. Buto yan. Buto. Ito, breaded na siya. Na pork. Pero, 7 point something. Kung itong bilhin ko, meron ako mamayang pork chop. Okay. Ito na yun guys. Hanap ako ng mantika guys at saka tuyo. Kasi ang gagawin ko doon sa manok mamaya, i-boil ko yon tapos i-prito kinabukasan. Tapos yung pork din, prito ko. Ito yung mga mantika dito. May kamahalan. Pero no choice tayo. No choice. At kuha ako ng soy sauce, pang palasa lang. So may mantika na ako at saka soy sauce. Bigas nila guys, ang mahal. Ang mahal niya no. Doon sa yung jasmine na binili ko doon is 2 euro something lang. So bili tayo ng lemon isa. Napansin ko lang din guys, napakamahal ng itlog nila dito. 4 na piraso lang yun, no? Tapos ang liliit siguro. Yan. Just remember, Swiss franc. So 6 na piraso, ganun yung presyohan. So, ang laki ng bahay nila dito guys. At saka style ng mga bahay dito, mga single detached. Yes guys, meron pa akong bad experience today which is hindi naman siya masama o worst na experience. At least siya, parang naging lesson learned sa mga tourist dito sa Zurich, Switzerland. Kasi maraming mga tourist attraction dito. And that tourist attraction ng Switzerland, iba-iba yung region. So in every region dito is meron siyang kategory ng ticket na kailangan mong bilhin.
Now, ang nangyari sa experience ko today is bumili ako ng ticket online sa apps nila, doon sa transportation apps. And it happened na nung sinearch ko ang Zoritz Lake, iba yung tinuro niya sa apps, which is outside the Zoritz zone. Bali, kasi ang nangyari guys is, yung ticket na bibilhin mo, yung ticket na nabili ko is, ito siya. Sakop siya dito from zone 10 and 150. Ito yung sakop dapat. Now, ang nangyari, nung ginogel ko ang Zoritz Lake, dito ako tinuro. So ngayon, bumili ako ng ticket na which is dito lang pala dapat magamit na zone. Sumakay ako ng tren, dumiretso dito sa malayo, and when the inspector sa nag-check ng card ticket, doon na nagka-problema. Kinuha niya yung full details, information ko, lahat-lahat, address ko sa Finland, then lahat na, passport ID, ganun. At binigyan ako ng parang ticket na kailangan kong bayaran, which is amount of 80 euro guys, for one person. Nangyari, for one person. So ito yung dapat i-avoid nyo once you will have a vacation here in Zurich, Switzerland. So ang gagawin nyo, when you arrive at Zurich, kunin nyo lahat. Doon, meron tong dito sa meron tong doon sa airport mismo. Itong ticket guide na to. At mas maigi na kung gusto nyo mag-tour, bumili kayo ng ticket dito na doon mismo sa ticketing office ng train. At like for example, ako 3 days lang ako dito eh. So, ang ginawa ko para makatipid ako, bibili ako ng ticket before ako sasakay ng train, i-search ko muna kung saan ako pupunta. It happened lang na si Google, ang tinuro niya is iba doon sa malayo. Which is ang Zoritz Lake, ito siya guys. Ito yun. Zoritz Lake. Welcome to Zoritz Lake. Yan, ganyan siya. At saka yung video ko doon kanina, nung doon ako sa Chocolate Museum, part din siya ng Zoritz Lake. Doon lang yung banda. Doon sa may booth. Ito yon. So, kasi nasa sa tourist destination yung Zoritz Lake. Pag sinearch nyo sa Google, wag na wag nyo anuin yan. Kasi iba ang kalabasan. So, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta, hindi nyo alam na ito na pala yung Zoritz Lake, pupunta kayo doon, matulad kayo sa akin na nagkabayad. So, ang gagawin, the best thing to do when you arrive here in Zoritz, you have to get this ticket guide. At doon kayo bibili ng ticket sa mismong ticketing office. And I give you an example. If you visit here and stay at least 5 days or more, much better na bilhin nyo yung 200 Swiss franc na worth of ticket, unlimited ride siya all around Switzerland, and meron lang siyang part na mga private tourist destination which is not included. Pero yung 200 na ticket na yun, kasama na po yung yung boat, bus, train, tram, and yung glacier ba yun tawag nun? Nung train na makita mo yung magandang lugar na bundok, doon mas kasama yon, which is 200 Swiss franc. Kaya naman, yung ginawa ko dito is, siyempre nagtitipid tayo kasi nga alanganin yung budget. Yun ang nangyari guys. And meron din silang mga, basta iba, magulo yung talaga dito, yung sistema ng transportation nila dito na may mga kategory sila in every region. So magkaiba yung prices. Unlike dun sa Finland na may Zone A, B, ganito yung presyohan niya. Yung presyo ng Zone A, B for 1 day is
like 7.8 something or 8 euro ba yon. Pero dito, yung category na yon for one day is 14 Swiss franc, which is around 16 euro, I think. Kaya ano, medyo mahal. And especially the food also mahal. Kung magbakasyon kayo dito, especially sa mga from other countries, dapat yung budget nyo is not tight kasi hindi nyo maiwasan na may mangyaring hindi maganda tulad ng na-experience ko today, which is I need to pay 80 Swiss franc, around 90 euro I think. Yun, unexpected yun, which is hindi nakasama dapat sa budget. Ang nangyari, dahil sama na lang. So ang mangyari nito, papadala na ako ng invoice to sa Finland, saka ako magbayad, which is may time pa naman na magbayad. But anyway, yun lang yung na-share ko na experience ko today guys, na maghahanap ka ng mga magandang tourist destination or ano, dahil lang doon sa Google na nagtiwala ka kay Google, tinuro ka sa mali na destination, ayun, nabiktima ka. Ang hinahanap ko, ito lang yun eh. Kaya, tingnan nyo, yung Surits na ano na to, lake na to, siya. Ito siya guys. Ito yun. Wag na kayo maghanap kung saan-saan pa. Ito na yun. But anyway guys, that's for today's vlog. And tomorrow, may tour ako na sasalihan, which is may ticket na ako doon for my special day tomorrow. So, sana may matutunan kayo dito na lesson kung mag-visit kayo as a tourist dito sa Switzerland. Mas maigi na doon nga, dito kayo kukuha ng ticket sa mismong ticketing station, or pagdating nyo sa airport, kukuha kayo nitong guide. Ito. Para hindi kayo magka-problema. So, may map dito, naka-indicate kung anong mga zone or mga region na kailangan ticket na kunin. Tsaka may mga instruction dito, mga prices also. Thank you so much guys. Tingnan yung kalinaw sa tubig, oh. Tinaw ng tubig, grabe. Galing. Napakalinis.